Nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine, akala niya kontrolado niyang lahat. Inisip niyang hindi mabubuhay ang Ukraine at kayang tapusin ng Russia ang laban gamit ang pera at tao. Malaki ng pinagbago ng panahon. Si Putin ay parang dama lang ang nilalaro, samantalang henyo ang galaw ng Ukraine sa chess. Ngayon, naipit siya sa sitwasyong hindi niya kayang mapanalo at walang takas. Ang magagawa na lang ni Putin para manalo sa Ukraine ay ang tuluyang sisira sa Russia. Hindi kayang pasanin ng Russia ang kapalit ng alinman sa panalo o pagkatalo sa Ukraine. At alam niya ni Putin. Habang wasak na ang hukbo niya sa Ukraine, na nawalan ng halos 1.35 bilyong sundalo at marami pang mawawala habang patuloy ang mabagal at mahirap na pag-usad ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Nahaharap si Putin sa isang desisyon na kailanman ay hindi niya gustong gawin. Malapit na ang mobilisasyon. Kailangan talaga. At ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit mamaya. Tanging bagong mobilisasyon lang ang magbibigay sa Russia ng kakayaang ipagpatuloy ang laban sa Ukraine habang mabilis na nababawasan ang mga sundalo nito. Kaagad na binigyang diin ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine ang problema ni Putin. Ayon sa militar na intelihensya ng Ukraine, lalo lamang lalala ang sitwasyon sa Russia dahil sa malawakang pag-alis ng mga Ruso sa ekonomiya, sabi ng mga eksperto. Iyan ang problema ni Putin. Ang mobilisasyon ay nagbabawas ng lakas tao ng Russia na mahalaga sa pagpapatakbo ng bansa at pagpadala ng sapat na tao sa giyera sa Ukraine. Naipit na ngayon si Putin. Pipilayin ba niya ang kanyang bansa para ipagpatuloy ang kanyang digmaan o hahayaan niyang unti-unting malusaw ang militar ng Russia sa ilalim ng impyernong dulot ng mga drone ng Ukraine na araw-araw ay umatake sa kanila? Kahit paano, talo si Putin at ang mobilisasyon ang magpapasimula nito. Iniulat ng United 24 Media na ayon sa intelihensya ng Ukraine, nasa simula na ng resesyon ang ekonomiya ng Russia dahil sa pagbagal at paghinto ng aktibidad na halos nagpapatigil sa produksyon ng bansa. Hindi nagsisinungaling ang Ukraine. Lahat ng palatandaan ng ekonomiya ay nagpapakita na papalubog na sa pinansyal na bangin ang Russia dahil kay Putin. Lumalabas ng mga bitak. Ayon sa ulat ng Euronews noong Mayo, walo nagdudot na ng epekto ang 20 yugto ng parusa sa Russia. Ayon sa Ministeryo ng Pag-unlad ng Ekonomiya ng Russia, lumiit ng 0.3% ang ekonomiya ng bansa mula Enero hanggang Marso. Ang resulta na yon ay tanda ng unang pag-urong ng ekonomiya sa Russia mula noong 2023 at nangyayari ito sa panahong ang inflasyon ay nasa 6%. Mataas ang interest rate sa 15% habang nabibigatan ng Kremlin sa depisit ng pamahalaan na $60 bilyong. Patuloy pang lalaki ang kakulangan iyon habang ipinagpapatuloy ni Putin ang kanyang digmaan. Kahit ang leader ng Russia ay umamin sa mga problema, pero ginawa niya ang pinakaputines na bagay sa hindi pagtanggap ng anumang responsibilidad. Tinawag lang niya ang mga kasamahan para humingi ng paliwanag kung bakit hindi umaabot sa inaasahan ang mga makroekonomikong indikador na yon. Ang sagot sa tanong na yan ay nakikita mo tuwing umaga kapag tumitingin ka sa salamin. Putin. Kung sakaling may mga salamin ka sa iyong mga underground bunker, mga sintomas pa lang ito na mas marami pang mangyayari, lalo na kung magsasagawa si Putin ng mobilisasyon sa Russia para ipagpatuloy ang laban sa Ukraine. Ilang buwan bago inilabas ang mga numerong ito, sinabi ng The Economist na nasa death zone na ang Russia. Maaring hindi tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Russia, pero hindi na ito makakabawi ayon sa ulat. Iyan ang death zone ayon sa The Economist. Katulad ng 8,000 metrong taas na nakakasira sa katawan nang umaakyat ng bundok. Sa taas na yon, mas mabilis masira ang katawan kaysa makabawi. Ganyan ang kalagayan ng Russia ngayon. Nasangkot sa walang katapusang produksyon para sa digmaan na iniutos ni Putin. Sa ngayon, bahagya na lang nakakaraos ang ekonomiya ng Russia habang nagbibigay ng mga utos si Putin na nagdudulot ng pagkasira ng anumang posibilidad ng kapasidad para sa hinaharap. Bumaba ang export, bumagsak ang produksyon. Hanggang doon lang, kayang buwisan ni Putin ang naghihirap ng negosyo at mamamayan ng Russia habang di niya mapunan ang kakulangang siya rin ang gumawa sa budget ng bansa. Ginawa ng Russia ang lahat ng ito sa sarili nila. At ang nakaambang mobilisasyon na yon ay maaaring maging hudyat ng katapusan na sumisimbolo na hindi na makakabangon ang Russia. Nagbabala si Colonel Joby Rimmer ng UK sa masamang epekto ng maling desisyon ni Putin sa kinabukasan ng bansa. Sa talumpati noong May 13 sa UK delegation sa Organization for Security and Cooperation in Europe, ipinaliwanag ni Rimmer para maintindihan ni Putin. Pinatutunayan ng sariling datos ng Russia ang trend na ito. Huminto ang paglago ng ekonomiya. Mahina pa rin ang pamumuhunan at bumabagal ang demand ng mga mamimili. Lalong lumalakas ang presyo sa pananalapi dahil bumababa ang kita
at tumataas ang gastos, lalo na sa depensa. Ayon kay Rimmer, pansamantala lang ang ginhawang dulot ng kita mula sa kalakal at hindi nito nasosolusyonan ang mas malalalim na estruktural na kawalan ng balanse ng isang ekonomiyang nakabatay sa digmaan na papalapit na sa sukdulan ng kaya nito. Hindi makikinig si Putin dahil hindi niya kaya. Alam niyang makabuluhan ng mga salita, pero alam din niyang ang tanghing paraan para maresolba ang sira na ekonomiya ng Russia ay ang pag-atras ng tropa niya mula Ukraine. Hindi gagawin yun ni Putin dahil sisirain nito ang matagal niyang inalagaan na imahe bilang isang malakas na leader kung tatapusin ang espesyal na operasyong militar nang hindi natutupad ang mga layunin niya. Paano mapapatunayan ni Putin na tagapagtanggol siya ng Russia kung aatras siya sa pinakamalaking bigmaan sa loob ng maraming henerasyon? Hindi yon mangyayari. Iyan ang patibong na nag-uudyo kay Putin sa mobilisasyon na maaring magwakas sa ekonomiya ng Russia. Sa ngayon, ang Russia ay naipit sa isang nakamamatay na feedback loop. Para patuloy na umandar ang makinang pandigma niya, kailangan ni Putin ilaan ang malaking lakas paggawa ng Russia sa kompleks na militar-industrial na nilikha niya. Dahil dito, humihina ang sibilyang ekonomiya. Hindi kaya mag-produce ng mga negosyo sa antas na kailangan para sa isang malusob na ekonomiya kapag ang Kremlin at ang mga kumpanyang paborito nito para sa produksyong pangdigmaan ay nag-aalok ng mas malaking pera kaysa dati para magtrabaho ang mga tao sa mga pabrika o mamatay sa harapan sa Ukraine. Ang produksyon ay napapanatili dahil sa tumaas na paggasta sa depensa na nagpapalakas ng empleyo at nagbibigay kay Putin ng kontrol sa politika. May kapalit ang kontrol na yon. Dahil sobrang nakaasa ang Russia sa sektor ng depensa, posibleng magdulot ng kaguluhan sa politika at ekonomiya kapag tumigil sila sa digmaan. Walang kawala ang Russia sa siklong ito ngayon at mas malala pang sakuna ang darating kapag kumilos si Putin sa kabaliktaran. Imbes umatras, magmumobilisa na ang Russia. At kapag nangyari yon, talo na ang Russia sa digmaan dahil sa isang malaking dahilan. Ang kakulangan na manggagawa sa Russia ay magiging critical at hindi na ito makakabawi. Binibigyang diin ng dayuhang serbisyo ng intelihensya ng Ukraine ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang mobilisasyon ay magreresulta sa pagkahulog ni Putin sa isang patibong na siya mismo ang gumawa na magtatapos sa digmaan. Bukod sa pagkuha ng mas maraming empleyado mula sa kumpanyang di konektado sa digmaan, inaalisan din ni Putin ang Russia ng dalubhasang kaalaman nito tuwing nagmomobilisa siya. Ang isang makabagong makinang pandigma ay hindi lang nangangailangan ng mga sundalong ipadadala sa unahan. Kailangan nito ng mga bihasang tauhan na responsabol sa lahat ng nangyayari sa likod ng operasyon ng makina ng digmaan. Ang mga teknisyan ng sistema, komunikasyon, at mga sistemang electronic warfare ay tatawagin sa unahan para gawin ang kanilang trabaho. Magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho sa labas ng Rusya at sa mga sinakop na teritoryo, kung saan pinapalakas ng Ukraine ang mga pag-atake na halos na doble noong Abril kumpara Marso at patuloy na tumataas. Sa Rusya, maliit lang ang panganib sa mga bihasang tao. Sa Ukraine, isang drone lang ang kailangan para mawala ng Rusya ng isang mahusay na empleyado na di na makakabalik o makapagpasa ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Nakakagulat, alam na ng Rusya na kulang sila sa manggagawa. Noong kalagitnaan ng Abril, nagbabala ang gobernador ng sentral na bangko ng Rusya, si Elvira Nabiulina, na kinakaharap ng Rusya ang kakulangan sa manggagawa sa unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan nito na nangyayari habang umiinit ang ekonomiya ng bansa. Sabi niya, ang makasaysayang mababang antas ng kawalan ng trabaho na 2% sa Rusya ay hindi talaga kasing ganda ng iniisip ng iba. Ibig sabihin, kulang ang talento sa Rusya. Kaya napipilit ang magtaas ng sahod ang mga negosyo na nagpapataas ng gastos sa produksyon. Ang mga pahayag na ito ay kasunod ng 1.8% pag-uro ng ekonomiya ng Rusya sa unang 2 buwan ng 2026 at nagsisilbing babala kay Putin na huwag magmobilisa dahil maaari itong ikamatay ng Rusya. Dito na nagiging seryoso ang usapan. Kailangan itanong, magmomobilisa ba ang Rusya? Bago natin sagutin yan, marami pang ganitong usapan dito sa The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa channel na ito, siguraduhin mag-subscribe ka para hindi mo mapalampas ang kahit isang video. Kaya, magmomobilisa ba ang Rusya? Gumalaw na ito papunta roon at kitang-kita na ang mga palatandaan. Sa rehiyon ng Ryazan sa Rusya, ramdam na ni Gobernador Pavel Malkov ang matinding presyon mula sa walang sawang pangangailangan ni Putin na mas maraming sundalo. Nilagdaan niya ang kautusang nag-uutos sa mga negosyo sa Ryazan na tukuyin ang mga posibleng kandidatong nagtatrabaho sa kanila para sa serbisyo militar. Ang kumpanyang may 150 hanggang 300 empleyado ay dapat tukuyin ng 2 tao para sa Ukraine. Ang mga kumpanyang may 300-500 empleyado ay dapat magbigay ng 3. Lahat ng kumpanyang may higit 500 empleyado
ay dapat magbigay ng detalye ng 5 empleyado. Walang ibang paraan. Palihim itong mobilisasyon. Maaring unang gumawa ng ganito ang Ryazan. Pero malamang susunod pa ang ibang rehiyon ng Rusya habang humingi pa ng mas maraming tao si Putin. Mas maaga pa, naghanda na si Putin para sa mobilisasyon. Noong Disyembre, nilagdaan niya ang kautusang nagpapatawag sa mga reservista para sa pagsasanay sa militar sa 2026. Pinipipilan din ng Kremlin na malaman ng kahit sino ang dalawang pinakamahalagang aspeto ng kautusang ito, na kung ilan ang mga reservistang tatawagin para magsanay at kung gaano katagal tatagal ang pagsasanay na ito. Pero hindi natin kailangang malaman ang mga numerong yon. Ang mahalaga rito ay inihahanda ng Rusya ang kanilang mga reservista para sa digmaan, na siyang eksaktong asahan mong gagawin ni Putin kapag naghahanda siyang magmobilisa. Noong Mayo 14, iniulat ng Euronews ang bagong batas na ipinatupad ni Putin. Inaprubahan ng State Duma ng Rusya ang batas na pumapayag kay Putin na magpadala ng militar para protektahan ang mga Ruso sa ibang bansa. Maaring hindi ito agad mahalaga. Nasa Ukraine na ang hukbo ng Rusya mula Pebrero 2022. Laging tawag ni Putin sa kanyang pananakop ay espesyal na operasyong militar at iniiwasan niyang sabihing digmaan. Inilalatag ng bagong batas ang pundasyon para kay Putin na opisyal ideklara ang pananakop bilang proteksyon sa mga sibilyang Ruso. Hindi malabong sabihin na maaring gamitin ng Russia ang bagong batas nito para magmobilisa. Iniulat ng Kyiv Independent na hanggang 800,000 Ruso ang lumipat sa Crimea mula nang ito ay iligal na inianeksa noong 2014. Ang kailangan lang gawin ni Putin ay sabihin na kailangan ng mga sibilyang ito ng mas mahigpit na proteksyon kaysa sa mayroon na sila. At ayos na yon. Ang mobilisasyon ay kakailanganin para sa proteksyon, hindi para sa espesyal na operasyong militar. Ipinapahanda na ni Putin ang mga batayan para sa paparating na mobilisasyon. Pero ang hindi niya namamalayan ay ang mobilisasyon ay hindi lang magtutulak sa Russia sa isang ekonomikong bangin na mas malalim pa kaysa sa kinalalagyan niya ngayon. Ang pagkawala ng lakas paggawa ay isa lang sa mga problema. Sa likod ng malaking problemang yon ay may iba pang mga suliranin na magsasama-sama upang tuluyang pahinain ng Russia. Bago pag-usapan ng mga problemang yon, may isa pang palatandaan na si Putin ay malapit nang magmobilisa, gusto man niya o hindi. Ayon kay Alexander Sirski, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, plano ng Russia na mag-recruit ng 400,000 dagdag na sundalo sa militar nila sa 2026 sa pamamagitan ng voluntaryong pagre-recruit. May kasamang palagay ang bilang na yon, tulad ng hindi makakalikha ng mas maraming kaswalti ang Ukraine sa Russia kaysa inaasahan ng Kremlin. At ang pagre-recruit sa Russia ay mananatili sa inaasahang antas ng Kremlin. Mukhang wala sa mga palagay na yon ang gumagana para kay Putin na yon. Ayon sa United 24 Media, humigit kumulang 130,000 sundalo ang nawala sa panig ng Russia sa unang 4 na buwan ng 2026. Kung di magbabago ang mga bilang, aabot sa 370,000 ang taunang pagkawala na kayang lampasan ng target ng Russia sa pagre-recruit. Iyon ang problema. Wala pang matibay na nangyayari para sa Russia ngayon. Habang muling pinalalakas ni Putin ang kanyang pag-atake sa silangang bahagi ng Ukraine bilang bahagi ng kanyang humihinang opensiba ngayong tagsibol, dumarami ang mga nasasawi sa panig ng Russia. Noong Marso at Abril, nawala ng Russia na higit 35,000 sundalo kada buwan, umabot sa 70,000 mula 130,000 ngayong taon. Kung mapapanatili ng Ukraine ang bilis na yon sa nalalabing bahagi ng 2026, maaring umabot sa 350,000 sundalo ang mawala sa loob ng 10 buwan, bukod pa sa 60,000 noong Enero at Pebrero, kaya aabot sa 410,000 kabuuang kaswalti. Mas mataas ito sa target ng Russia sa pagre-recruit at inaasuming hindi tataas ang buwan ng kaswalti ngayong tag-init habang umabot ang Russia sa rurok ng opensiba laban sa Ukraine. Masama na yon para sa Russia pagdating sa lakas tao. Pero may isa pang issue. Ang 400,000 na recruit sa 2026 ay target lang. Maaring itakda ng Kremlin ang target na yon, pero hindi ibig sabihin na maabot ito ng Russia. Ayon kay Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council, malayong maabot ng Russia ang target na bilang na kailangan nito. Sa bandang huli ng Marso, sinabi ni Medvedev na kumukuha ang Russia ng 27,000 sundalo kada buwan. I-multiply mo yan sa 12 buwan at makakakuha ka ng 324,000 recruit na 85,000 ang kulang kumpara sa gusto ng Russia. Pagsamahin mo ang mabagal na pagre-recruit at mas maraming kaswalti sa harapan at magkakaroon ng problema ang Russia sa bilang ng mga sundalo. Halos hindi na maiiwasan ng mobilisasyon na lalong mapapalala sa kakulangan sa manggagawa at problema sa ekonomiya ng Russia. Sinabi namin kanina na mas marami pang problema si Putin
bukod sa crisis sa paggawa ng malilikha niya kung ipatutupad niya ang mobilisasyon. May dalawang isyu pa na maaring maging ganap na sakuna para sa Russia sa lumalalang sitwasyon. Habang nagmamadaling makalabas si Putin, sa bitag na siya rin ang gumawa. Una, emigrasyon. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, posibleng magkaroon ng malaking alon ng mga Russian na aalis ng bansa kung magmomobilisa si Putin. Naranasan na ng Russia ang ganitong malawakang emigrasyon na nagsimula nung sinimulan ni Putin ang pananakop at ipinatupad ang bahagyang mobilisasyon noong Setyembre 2022. Ayon sa The Bell, nasa 650,000 na tumakas mula Russia dahil sa dalawang insidenteng ito ang nananatili sa ibang bansa hanggang tag-init ng 2024. Kaunti lang sa 600. 50,000 ang bumalik sa Russia matapos mahigit 2 taon sa ibang bansa. Ayon sa United 24 Media, may mga naunang tumakas na hindi kabilang sa grupo ang bumalik na. Pero kung magpapatupad ng ganap na mobilisasyon si Putin, malamang na sila, kasamang daan-daang libo pa kung hindi man milyon-milyon, ay susubukang tumakas bago sila sa pilitang ipatawag. Malaking tanong pa rin kung gaano sila magiging matagumpay. Noong 2023, nahuli ang Russia na kumukuha ng pasaporte ng ilang opisyal para pigilan ng pantakas, ayon sa Business Insider. Maaring may inihahanda ng ilang uri ng pagbabawal sa pag-alis ng bansa ang Kremlin para matiyak na magtatagumpay ang mobilisasyon ni Putin. Parang bitag ito. Maaring panatilihin ng Kremlin ang mga Ruso at ipadala sa Ukraine na magpapalala sa kakulangan na manggagawa. O mag-emigrate ang daan-daang libo na pareho lang ang epekto para kay Putin. Wasak ang ekonomiya ng bansa at hindi kayang mabuhay sa digmaang patuloy niyang isinusulong. Lalo pang tumataas ang gastos sa Russia. Sa usaping gastos, ito ang pangalawang isyung ikagugulat ni Putin at mga kasabot niya sa Kremlin. Ang pagmumobilisa ng daan-daang libong sundalo para sa digmaan sa Ukraine ay malaking gastos sa kanilang paghahanda. Dapat ding bigyang diin ang pinansyal na problema ng Russia. Lumampas na sa inaasahan ng budget deficit at hindi na kayang tustusan ng gastos para sa daan-daang libong mobilisadong tauhan, ayon sa serbisyong panlabas na intelihensya ng Ukraine. May punto ang serbisyo. Dapat bayaran bawat sundalo minomobilisa ng Russia para sa Ukraine. Maaring hindi nila makuha ang malaking signing bonus na natatanggap ng mga voluntaryong sundalo na umabot sa halos $27,000, bukod pa sa federal na itinakdang minimum na $4,500 sa ilang rehiyon ng Russia. May buwanang sahod ang bawat sundalo at kailangan silang bigyan ng kagamitan, pagsasanay at transportasyon. Daan-daang libong recruit ang namobilize, dagdag pasanin ito para sa bansa na hirap suportahan ng digmaang sinimulan ni Putin. Bahagi ito ng pagiging nasa death zone ng Russia. Walang takas sa spiral na iyon. Habang lumalaki ang militar ng Russia dahil sa mobilisasyon, tumataas din ang gastos sa pagpapanatili nito. Dahil sa pagbabago ni Putin sa ekonomiya ng Russia, hindi na kayang tustusan ang mga gastusing ito. Lalong bumababa ang produksyong civilian habang inaalis dito ang mga manggagawang kailangan para mapanatili ito. Hindi kayang punan ng mga natitirang mga kakulangan, ngayon at sa hinaharap. Lalong lumalala ang kakulangan sa manggagawa. Ang mobilisasyon ang magtatapos sa lahat. Pero hindi ayon sa iniisip ni Putin. Nakulong siya sa isang digmaang hindi niya kayang bayaran ng halaga ng alinman, panalo man o talo. Kung ibibigay ng mobilisasyon ang gusto niya sa Ukraine, magiging anino na lang ang Russia ng dati nitong sarili. Kung di siya magmobilisa, dudurugin pa rin ng Ukraine ang anumang ipadala ng Russia at matatalo si Putin. Ito ang pinakamasaklap para kay Putin. Alam niyang mangyayari ito. May malalim na krisis sa Russia na ilang taon nang nabubuo at lahat ito ay sanhi ni Putin. Alam niya ang sitwasyon. Desperado siyang ayusin pero alam ding niyang wala siyang magagawa dahil bawat opsyon ay nagpapalala lang sa krisis. Tuklasin ang totoong kwento sa pagbagsak ng Russia sa aming video. Kung nagustuhan mang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pa naming pagsusuri tungkol sa pinsalang idinudulot ni Putin sa sarili niyang bansa habang sinusubukan niyang sakupin ang Ukraine. Salamat sa panonood.